Genesis. Ang hula ni Jacob sa kanyang mga anak, ika-49 na kabanata. Pinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, "Lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang inyong hinaharap. Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Ako inyong ama ay sa madiling dinggin. Si Ruben ang aking panganay na anak. Sa lahat kong supling ay pinakamalakas, mapusok ang loob, baha ang katulad. Ang bawat madaanan ay nananambulat. Sa kabila nito hindi kasisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag. Pagkat ang ama mo ay iyong hinamak, dangal ng asawa ay iyong winasak. Kayo magkapatid na Simeon at Levi, ang sandata ninyo'y ipinanduduhagi. Sa usapan ninyo'y di ako sasali. Sa inyong gawain hindi babahagi. Kapag nagagalit agad pumapatay, lumpo pati hayop, kumakatuwaan. Kayo susumpain sa bangis at galit, sa ugali ninyo na mapagmalabis. Kayo'y mangangalat sa buong lupain, sa buong Israel ay pangangalatin. Ikaw naman, Juda, ay papupurihan, niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway, lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na liyon ang iyong larawan, ngunit magkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Juda ay liyong nahihimlay, walang mangangahas lumapit sino man. Hawak niya ay sentrong tuon sa paanan. Sa gisag ng lakas at kapangyarihan, ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan, yaong batang asno'y doon natatali, sa puno ng ubas na tanging pinili. Sa alak ng ubas na lubhang matapang, mga damit niya'y doon nilalabhan. Matay namumula, dahilan sa alak, ngipa'y pumuputi sa inuming gatas. Sa baybaying dagat doon ka sa bulon, ang sasakyang dagat sa iyo kakanlong. Ang iyong lupa'i aabot sa Sidon. Malakas na asno, gayon ka Isakar, ngunit sa kulungan ka maglulumagak. Nang kanyang makita yaong pahingahat, ang lupain do'y tunay na mainam, tiniis na niyang makuba sa pasan, napaalipin na kahit mahirapan. Si Dan ay magiging isang pangunahin, katulad ng ibang puno ng Israel, ahas na babagsik sa tabi ng daan na handang tuklawin kabayong daratal upang maihulog yaong taong sakay. Sa pagliligtas mo, O Diyos, maghihintay. Haharangin sigad ng mga tulisan, lalabanan niya at magtatakbuhan. Ang bukid ni Aser ay pag-aanihan ng mga pagkain ng taong marangal. Si Neftali naman ay tulad ng usang, malayat ang dalang balita'y maganda. Si Jose ay asno ang nakakaparis, mailap na asno sa tabi ng batis, kabayong mailap sa may bundok libis. Mga ngaso ang nagpapahirap, hinahabol siya ng palasot sibat, subalit nawasak ang kanilang busog, pati punong bisig ay nanghinang lubos. Ang dahilan nito'y ang Diyos ni Jacob, pastol ng Israel, matibay na muog. Diyos ng iyong amay siyang sasaklolo, ang dakilang Diyos nagbabasbas sa iyo. Magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan, malalim na tubig sa lupa'y bubukal, dibdib na malusog pati bahay bata, pagpapalain din ganyang babasbasan. Marami ang ani, bulaklak gayon din. Maalamat na bundok ay pagpapalain, pati mga burol magkakamit aliw. Pagpapalang ito nawa ay makamit ni Useng nawalay sa mga kapatid. Tulad ni Benjami, lobong pumapatay, sumisila ito ng inaalmusal. Kung gabi ang huli pinaghahatian. Ito 12 anak ni Israel, at gayon sila pinagpala ng kanilang ama ayon sa magiging hinaharap nila. Namatay at nilibing si Jacob. Pagkatapos sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayon papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang na mayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan ng aking mga magulang, sa yungib sa tapat ng bukid ni Efrong Heteo. Ang libingang iyo'y nasa silangan ng Mamre sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham, at doon siya inilibing pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebeka, at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yugib na iyo'y binili sa mga Heteo." Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. Genesis 50 kabanata.
Niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiiyak na hinagkan. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga manggagamot na imbalsamuhin ang bangkay. Ayon sa kaugalian ng mga Ehipsyo, 40 araw ang ginugol nila sa paggawa nito, 70 araw na nagluksa ang bansang Ehipto. Pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga kagawad ng Faraon, "Pakisabi nga ninyo sa Faraon na hiniling ng aking ama bago namatay na doon ko siya ilibing sa libingan ng kanyang inihanda sa Kanaan, at aking naipangakong susundin ko ang kanyang bilin. Kaya humihingi ko ng pahintulot na dalhin ko roon ang kanyang bangkay at babalik ako." Pagkatapos, sumagot ang Faraon, "Lumakad ka na at ilibing mo siya ayon sa iyong pangako sa kanya." Sumama kay Jose para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng Faraon, ang mga may matataas na katungkulan sa palasyo at mga kilalang mamamayan sa buong Ehipto. Kasama rin ni Jose ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama. Ang naiwan lamang sa Gosen ay ang maliliit na bata, mga kawan na tupa, kambing at baka. May mga nangangabayo, may mga sakay sa karwahe, ano pat napakarami nila. Pagsapit nila sa giikan sa Atad sa silangan ng Ilog Jordan, huminto muna sila. Nagdao sila roon ng luksang parangal sa Yumao, at 7 araw na nagdalamhati roon si Jose. Nasaksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagparangal na ito, kaya't nasabi nila, ganito palang magluksa ang mga taga-Ehipto. Dahil dito itinawag na Abel Misraim ang dakong iyon. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiniling ng ama. Dinala nila sa Kanaan ang bangkay at doon inilibing sa yungib na nasa parang na binili kay Efron. Matapos ilibing ang ama, si Jose nagbalik sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. Binigyan ni Jose ng kapanatagan ang mga kapatid. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupit na ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at pinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, pinagbili nila na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayong namamanhik kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos ng ating Ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doon naligtas ang marami. Kaya huwag na kayong mag-alala, ako ang bahala sa inyo at ang inyong mga anak. Pagkarinig niyo na panatag ang kanilang kalooban. Ang pagkamatay ni Jose, nananatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya na 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ng mga apo niya kay Makir, na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala, iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos ipinagbili niya sa mga anak ng Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na pag kayo nilingap na ng Diyos at inaliis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Siya inambalsamo sa Ehipto at inilagay sa isang kabaong. Ang mabuting balita ayon kay Mateo, ang talinghaga ng butil ng mustasa. Isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, ano pat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Ang talinghaga ng lebadura, nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalisa ang buong masa. Ang paggamit ni Jesus ng mga talinghaga. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga
at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ng sanlibutan. Kahulugan ng talinghaga ng mga damo sa triguhan. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang nag-aasig ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinag-aharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinag-aharian ng Diablo ay masasamang damo. Ang kaaway na nag-asik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang anghel ang mga tagapag-ani. Kung paano iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinag-aharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magagalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang natatagong kayamanan. Ang paghahari ng Diyos ay tulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian at binili ang bukid na iyon. Ang perlas sa mahalaga. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Na makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at napuno ang mga tao at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti ngunit tinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang paghahari sa katapusan ng daigdig. Darating mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagi sa mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Kayamanang bago at luma. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Nang masabi na ni Jesus sa mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kahit sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di pagsampalataya, hindi siya gumaroon ng maraming kababalaghan.